And as promised, we now have NBI Director Lito Magno. Sir, magandang hapon and welcome to Storycon. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at inyong televiewers. Maraming salamat po sa oras. Sir, ang tanong talaga ng marami, asa si Gutesa? Talagang go right. Sorry. Get right in there, Ed. Sundutin ko na. Sa ngayon ho, ay wala ho talaga kami pang alam kung nasaan siya. No? At naging partisipasyon lang ho ng ating NBI ay nung inatasan ito ng ating Manila Trial Court para magsagawa ng isang examination. Forensic. Doon po sa sinasabing affidavit kung saan dininay ang signature ng abogadang nagnotaryo. And you already found that the signature was falsified, di ba? That the NBI was the one that conducted that investigation. Meron na po tayong result doon sa question document examination kung saan nga po binanggit na ito ay isang forge o isang forgery. Bago ka tanungin ni Ed, Director, sa trabaho nyo, ang tanong ng mga tao ay, sino ba si Director Lito Magno? Dahil yung predecessor nyo, si Santiago, kilala siya nung pulis pa lang siya. No? Sa inyo, wala masyado nakakilala. Kaya siguro kaunting kwento, paano kayo napasok sa NBI, kailan, ano ba yung highlights ng inyong career, no? Bilang NBI? No? Nag-umpisa ako dito sa NBI. No? Right after graduate ako sa UST, sa kursong philosophy at Philosophy. Apo, at isa ring working student ng UST under Hindi si the Amin ito. Working Scholarship Program. At mula dito po ay pumasok ako sa NBI bilang isang project worker kung saan ang una kong naging trabaho ay yung record checker o yung nag-check ng mga pangalan sa NBI clearance. Pagkatapos po nito ay pumasok si Director Lim. At taong 1991 ay nagkaroon po ng special investigator kung saan ito po yung kasama rin ng mga ahente kaya lang ay hindi po sila abogado at CPA kasi nung araw ho ang agent ay kailangan CPA at abogado. So nung naging special investigator ho tayo, pinili nating ma-assign sa probinsya para makapag-aral ng abogasya. At dito naman ho ay pinalad tayo na naging abogado nung ako ay nakatapos sa University of San Carlos sa Cebu. At mula doon ay kung saan-saan na ho tayo naging na-assign. Halos buong Pilipinas naikot ko na ho. At yung hanggang sa 5 regions na ho ang hinawakan ko mula 2010 hanggang 2022 ng sa pagiging regional director. Nung dati pa nga na kausap kita sa Mindanao dahil may na-ambush na congressman noon sa Iligan Yes, City. po. Natawagan kita noon, tungkol dyan. Ikaw yata ang regional director noon. Nasa Cagayan, Northeastern Mindanao Regional Office. So, in all, you've been with the NBI 30 plus years. Mga 33 years na ho 33 years na. sa NBI at nadaanan ko naman ho ang halos lahat ng rango. Wala ho tayong tinalunan at marami na rin ng pagsubok na dinaanan, marami na rin kasong sinagot at nalusutan naman natin at napatunayan na wala naman tayong mga kasalanan doon sa mga kasong isinampa laban din sa akin na may kaugnayan sa ating mga trabaho. Okay. Director, lumabas siyang mga yan, just to get it out of get it out of the way, ano? Yung kaso na yon kasi pag-upo nyo saka naglabasan yun, yung mga video na yon na natanggal daw kayo actually dati sa trabaho, tapos may lumabas pa nga na nililink pa nga kayo dun sa yung sexy show ng NBI. Just to get it out of the way, ano po yung side nyo doon? Totoo po yun na ako po ay nasampahan ng mga kaso sa Ombudsman na taong 2002, no? Ito ho ay patungkol sa isang legitimate operation na nagkaroon lang ng hindi magandang resulta kung saan may mga nasaktan at natamaan ng bala, no? Pero lahat po ito ay natapos na, umabot po sa yung administratibo, natapos na rin ho ito. Yung pong kasong kriminal, natapos na rin po. At yung iba ko pong kasamahan dito ay na-dismiss naman po sa trabaho sa NBI
dahil gawa po during this particular operation ay iba-iba naman ho yung role namin. Doon naman po sa nabanggit nyo, yung pong nagkaroon ng issue tungkol doon sa mga allegedly may mga nagsayaw sa isang pagtitipon ng Sexy NBI. dancer. Anong taon to? Mga sexy Yung dance. sexy dancer, oo. Nung nagkaroon na rin po ito ng investigasyon at kami naman po ay pinagsabihan na a repetition of the same thing will be dealt mas severe naman po. Kasi hindi lang ho kasi maganda yung pagkakakuha kasi doon sa picture na lumabas ay para ho silang manipis Sexy ang mga dancer. suot. Pero sa angulo lang ho ito ng camera at yun naman ho kasing kanilang ay mga TV TV Mga TV host, TV Dancers. talents na nadala lang doon at nagbigay naman ng kasayahan doon sa pagtitipon na yon. Pero na-admonish na po kami doon. So at the moment, wala po kayong pending na kaso? Wala na po. Wala po akong pending na kaso Okay. sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman at sa anumang pong Okay. court ngayon. Hindi naman kasama si Ronald nung nag-show doon. Walang Sexy kinalaman to. dancer, oo. Kasama si Ronald doon. mga star talent siya tayo. Sige na, Ed. Going back to yung sa Gutesa affidavit, ang findings nga ninyo, falsified yung signature ng abogado. Si attorney, I forget the name, but anyway. Espera. Espera. Petchy So Espera. it is not her signature. And I think that I think a lot of people would not be surprised with that. But at the same time, we also all know the practice of a lot of notary publics na hindi talaga sila yung pumipirma. Hindi sila Napapirma sa pumipirma. How Secretary. different is that from what is usually done by a lot of notary publics na hindi sila yung pumipirma, yung secretary nilang pumipirma sa kanila? Hindi ko ho masagot yun dahil wala akong personal knowledge doon sa mga ibang pumipirma na katulad ng nabanggit na ipinipirma lang sila, Naman, ininuntahan binukin mo lang lahat sila. ng notaries. Pero in this particular case ho kasi may mandato na imbestigahan o isubmit itong dokumento na to sa isang pagsusuri. At doon nga ho, sa pagsusuri na yun ay lumabas, no? Siguro doon sa binabanggit nyo, kung meron man magre-reklamo ay nakahanda rin naman ang ating tanggapan na Kasama ba sa suriin inyong to. forensic test, Director, na yung secretary halimbawa ng abogado na notary public ay na-check din Na-investiga, ang kanyang oo. signature? Or may CCTV ba kung saan makikita na pumunta nga o hindi yung Si si Gutesa Gutesa. doon sa opisinang yun? Maliban sa signature itself. Doon po kasi doon sa dokumentong ipinadala sa atin sa specimen, ay specimen ito ng Signature lang. signature lamang ng ni Attorney Petchy kung saan siya ang nagnotaryo. No? Pero wala ho ibang specimen signature na sinabit. Pero hindi niyo po naisipan to go to the actual office to check may CCTV ba, may eyewitness ba, to corroborate whether or not Orly Gutesa went there? Chinek po yan immediately after nung but hindi po at that time nung lumabas si Orly Gutesa ay pinuntahan natin yung kanyang opisina. Unfortunately, wala yung mga tao, walang naimbestigahan doon. No? I think sinabpi na sila doon sa particular incident na yon. I have to see yet the report nung status po o nung ginawa nila. So hindi clear po, in other words, hindi clear kung may comprehensive investigation as to whether or not Gutesa himself went to that particular office. Sa ngayon hindi po, na-establish. hindi pa na-establish yun. Kasi ang testimony niya, he went there, di ba? Siya mismo. Correct. Yun ang sabi niya sa testimony niya. Pero pinaka-importante But, ay makita mismo si Gutesa soon. That's of Na course. nagpunta daw siya doon siya daw mismo. Para siya na mismo ang But anyway, attorney, kung sakasakali, ano pa yung magiging ibang role ngayon ng NBI? Kasi I understand, tinatap din kayo ni Ombudsman dahil medyo kulang yung nila, no? Saka dati niyang under ang NBI nung DOJ siya. Ano pa yung magiging role ng NBI in the investigation of the flood control scandal? Halimbawa, vis-a-vis with the ICI, ano yung cooperation ninyo? Yeah. Actually, ma'am, ang NBI po ngayon ay part ng public Public works, bidding, ano? public works and Yes. bidding corruption task force ng DOJ.
Kung saan po ang malaking investigasyon na gumaganap dito ay ang ating mga operatiba. Ako rin po ay isa dito sa lead investigator. Kung kaya prior pa po dito sa pagkaka-designate ko as officer in charge, ay meron na po tayong mga nasampahan ng kaso na naibigay natin sa DOJ at sa Ombudsman. Katulong din po tayo ng ICI dahil nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila, lalong-lalo na rin po sa DPWH dahil humihingi po kami ng mga dokumento at ng iba't iba pang testimonya sa tanggapan ng DPWH. At sila naman po ay talagang binibigay lahat ng suporta sa amin. So to be clear, may nasampahan na po kayong kaso or nag-file pala ng information? Nag-file na po tayo ng Information. case sa DOJ. So, Wala pa pong information. Kasi yung information, yung resolution na... Anong kaso po ito? Pinail po natin yung mga public corruption, malversation, bribery. Karamihan po ng nasampahan natin ay itong mga... Ito yung initial list that the DOJ provided or yung ICI kasi may dalawang listahan eh. Sa amin po, ang naisampahan namin ng mga kaso ay yung mga taga-DPWH. mga engineers. Yung initial list of DPWH engineers. Yes. Okay. May kasama din contractors dun sa listahan na yun, correct? Kasama po yung ibang ginamit na contractor at yung pong mga part ng contractors. Bids and Awards Committee. Okay. Sir, Karamihan po ito ay mga ghost projects lamang. yes, sir. Sir, I don't mean to go through the fine print. Pero kasi pag sabi natin nasampahan ng kaso, ibig sabihin nun ay sinampa na yung kaso doon sa korte. prosecutor's office. So wala po. pa doon sa level na yun. Wala Doon pa pa lang tayo sa internal ng DOJ. Yes, sir. Nasa prosecution level pa lang. So, Prosecutorial level pa lang. they are evaluating the cases that we filed. Ay, asal kasi ang inintay ng mga tao yung pagsasampa mismo ng criminal case eh. So wala pa tayo doon. Wala pa po sa court. Meron ba kayong timeline, Oo nga eh. Director, I was kung gonna ask kailan the same mangyayari thing. yan? Siyempre, yung mga tao medyo Gigil. hinihintay. Sa Medyo impatient. pagkakaalam ko po ay umuusad na to sa prosecution level, no, kung saan pinadala na rin po sila ng chance ang sumagot dito sa mga aligasyon laban sa kanila. But as far as the NBI is concerned, kailan kaya kayo officially file the first case? I understand as well, bago lang po kayo. But in your mind, what is the doon po timeline kasi looking at? nakapag-file na po kami ng mga cases before the prosecutors. With the DOJ. With the DOJ. Sila na Yung po DOJ magka-file. DOJ na magka-file. later on pa magsasampa sa fiscal. sa court. Sir, if I may, mostly these are engineers and contractors. I think what most people are waiting for is whether or not there will be a big fish as far as, for example, congressmen, senators, or anybody na hindi kag lang ng wheel. Somebody higher up, mga politiko. Meron bang na-recommend o nasampahan ng information? Yung pong along those mga lines? nauna naming ipinail ay wala pa pong nabanggit. Pero dito po sa mga susunod ay malamang meron na po. Could you give us an I idea? cannot just give the... No names I yet. don't want to preempt the... I understand, sir. Pero at the very least, anong nature ng trabaho ng mga to na nakikita yung sasampahan ng kaso? Kahit wala pang pangalan, I understand that. Pero anong level? Katulad Congressman, din po senator, ng, legislators? Ano? nabanggit nila, ito yung mga elected officials. And Politiko. yung charges would be Yan, the same as tanungin mo the na kasi, first batch. politiko. Meron. Opo. Yung charges that you will file are the same as the first batch, which is malversation based on falsification of documents, corruption. Sa Pareho corruption lang po, po. Okay. Which is non-bailable. Kung malversation with falsification. Doon sa kung Oo. aabot po doon sa threshold at papasok lahat ng elemento, magiging non-bailable offense po ito. Ami, yan. Apart from the flood control, Director, ano yung mga priority cases ng NBI ngayon? Ano pa, yung mga hinahabol nyo ngayon? Sa mandato po kasi ng NBI, ma'am, meron tayong mga primary cases na ito yung Yeah. mga tinututukan natin. Dito po yung human trafficking, yung mga cybercrime cases, yung pong violence against women, at yung mga matataas na uri ng kaso kung saan ang penalty po o yung are non-bailable offenses. Mga syndicated crimes.
Katulad Yung Kasama ba Pogo. kayo dun sa Bungero investigation? Yung Director? sa Bungero, oo. Oo. Nung huli pong banda, yung PNP na po ang tumutok dito. Ang NBI naman po ay ready na tumulong pagdating po sa mga DNA examinations, sa mga forensics natin. Pero you're also involved in the Alice Guo case, no? Opo. Asan na po yun? What is the status of that? May mga kaso nakapending na sa court, no? Dinidinig na rin to. At si Alice Go naman ay nasa custody pa rin. Pero tapos na po yung investigation. Na-file na po natin. May mga ongoing investigation pa rin po. Ito naman po yung mga kahanay, no? Tulad nung sa money laundering, sa falsification pa ng ibang mga kasamahan niya. Kasi we should remember na hindi lang naman siya yung involved dito. It's a family na sinabi nila na sila ay dito pinanganak at may pamilya sila dito. Si Harry Roque ba kasama sa iniimbestigahan ng NBI? In relation for to human the trafficking? Pogos or Oo. ano? Paano sabi ng PAOK ay kakasuhan daw ng human trafficking? So, may ganun ba? Kasama ba sa satellite nyo yan? I will check on Yeah. the Status, because when I left the investigation, alam ko papunta rin doon yung investigation. Sir, balayan ka lang yung sa, yung sabi niyo na sa second round ng mga ipa-file ninyong cases, kasama ng mga elected officials. Alam ko po, you don't want to give names yet. Understandable yon because you don't want to preempt. But can you give us an idea? Hindi ganyan. Kaya idea lang, mga ilan kaya ito na elected officials, tsaka anong timetable ninyo sa pagsasampa? Dito sa elected officials, depende ho kasi doon sa nakukuha naming ebidensya pa laban sa kanila. Maraming binabanggit pero bine-verify ho natin at pinipilit nating humanap ng tamang ebidensya. Yung ballpark, halimbawa itong nilabas ng ICI, 3 senador, no, 2 o 3 congressmen, no, yung ganun ba? Yun. May pangalan Kasama sila ba yun? Yun, may pangalan talaga yun. No? Kasama ba yan dito sa inyong trajectory? Dito sa naisampanan ng ICI, yeah. maaring doon sa iba pang kaso ay lumulutang din ho yung pangalan nila. But until now, hinahanap pa namin yung pinaka-direktang sa kanila on our part. Direct on our links. part. On our parts. Kasi Smoking gun. inaano pa natin yung magiging investigasyon natin sa pag-trace ng mga deposito o yung AMLA dito, no? Hindi naman ho basta-basta nakukuha yan. So, kailangan pa. So, Director, ano magiging difference halimbawa between Ombudsman, NBI, DOJ, ICI? Paano minsan nalilito yung mga tao? Ano ba yung division of labor? Nasaan na ba? Yung ganun ba? Ang ginagawa po namin, no, kami po sa NBI, ay bawat kontrata na allegedly goes, ay sinasangguni namin dito sa ICI na ito na yung aming mga iniimbestigang kaso para hindi ho madoble. Yung mga personalities involved ay nagbibigay din po kami sa kanila ng status. Ganon din po sa DPWH. At sa ombudsman naman po ay pagka naisampa na yung kaso. So, hindi yung ICI nagsasabi sa inyo na, kailangan namin ng case build-up dito, kailangan namin ng forensic dito. Kundi, motu proprio, on your own, ginagawa nyo na yon. Yes, sir. Tapos sasabihan nyo na lang yung ICI na, ito na yung ginagawa namin, huwag nyo nang gawin. Yes, sir. Ganun, parang ganun yung... Parang ganun ho yung nagiging kalakaran para hindi magdoble-doble yung trabaho natin. At the same time, ang ICI din naman po, kung may gusto silang pa-case build-up, ay binabato din ho sa atin at tumutulong din tayo. Sir, pasensya na. I don't think you answered Ed's second question. Ano po yung timetable natin when it comes to the second batch of cases? Baka ako next week ipapile namin to. Okay. As soon as next week? Okay. So, kaya na. You have enough evidence on your hands? Meron na ho kaming nakahandang mga dokumento para ma-file siya next week. Anong day next week, sir? May mga kongresista ba dyan? Didiretsuhin ko na. Parang we can go into for it, di ba? Yeah. Direktor, may mga kongresista ba kasi dyan may sa papailan nyo? Last week, mayroon tayong na-file na 6. No?
So, Next week, how many? Next week, baka ho may incoming na 3 o 4 pa. Okay. 3 or 4 people or 3 or 4 cases? Cases ho. Cases. Kasi ang pagpapile ho Kongresista ba namin is yun? by contract. By project contracts. Oo. So, kumbaga by ghost project, sorry. Okay. Si Ami yata may tanong. Ami? Sorry. Kongresista ba yun, Director? Yun. Didiretsuhin Kongresista ko ho na, ba? may kasama ba kayong papailan na Yung 3 or kongresista? 4. Yung 3 or 4. Are you looking at congressmen, senators, or... May mga kasama hong Kasi elected ang binabanggit official. ng lahat, Tsaka parang may proponent na ano. So, may kasama pong kongresista. so may congressman, Ami. Oo, hindi kasi binanggit sa amin no, 67 eh. Malinaw na malinaw yung number na binabanggit lagi. 67 members of the House. At saka merong indefinite number of senators. So, may kasamang congressman. Elected officials daw. Okay. Sorry, we're running out of time. But last question na, sir. Si former NBI Director Jimmy Santiago, when he resigned, told us that napolitika siya inside. He said there were detractors inside who wanted his job. He said nagkaroon ng black propaganda against him. Hindi na niya makayanan, so he decided to step down. Innocent siya. What do you know about this? Yung po kasing binanggit niya na yun ay hindi naman namin alam dahil siya lang ang nagsabi po noon. No? Pinaimbestigahan niya ho. Iniintay naman siguro namin kung mayroong resulta yung investigasyon niya. So wala po kayong alam in terms of what he's talking about? It sounded like he was, how did he describe it? There's a political orchestration against him. You don't know anything about it? Sa tingin ko naman ho, ang NBI isang professional na institution. So, kung may naramdaman siyang ganon, ay siya lang siguro mamang makakasagot. Yun na nga eh, we were pressing on him to tell us sino, pero of course he doesn't want to talk. So, kayo naman sir, wala kayong nararamdaman? We supported him at binigay naman ho namin lahat ng tulong namin sa kanya. So wala namang bad blood between you and him? Wala naman, sir. Were you surprised when you were called for this job? Ngayon mo. Oh, itong director. role na to, nung appoint in-appoint ka. as director. Nagulat po ba kayo? Well, siguro ang tamang term ay nagpapasalamat po ako sa binigay na pagtitiwala. Handa naman po, kahit sino po sa amin, handa lahat yan na tumugon sa tawag ng tungkulin. I'm sure you are, but were you surprised? Na-surprise din, siyempre. Pero Very kayo interesting. yata yung second highest? Hindi pa. Ano ba yung succession dyan? Meron pa pong 2 deputy directors at merong 7 assistant directors. I am one of the assistant directors. Okay. Sir, uling tanong, kamusta si Michelle Llamas nung siya'y nung kanyang kabataan? Anong natatanda mo sa kanya? Alam ko, idolo lang ho siya ng mga estudyante nun. Babae lalaki? Wow! Does it matter? Wala lang ganyan. Wala lang ganyan. No? Sa FBI mo na pa-investigahan yan. Wag sa NBI. Okay. We are over time again, but so we will leave that there. Thank you so much for talking to us. NBI Director, OIC, no? Mr. Lito Magno.